Jesus Christ, sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Hallelujah. Hallelujah. Sa umagang ito ay patuloy nating ibinabahagi yung sulat ng mga propeta tulad ng sulat ni Propeta Daniel in chapter 9. At dito po ay atin rin pong susundan sa ibang mga scripture na paglilinaw din na ang pagtatalakay natin sa maikling oras ay ang pagtukoy sa katiyakan ng pagsunod sa araw ng Diyos katulad ng binanggit sa Revelation, yung seven trumpet. At doon sa aral na yon ay malawak din po ang patutunguhan sa pagbabalangkas. At ito ay nahayag sa ating panahon through Jesus Christ na mayroong pitong bagay na kinikilalang the seventh holy convocation. Una, ito po ay first day of the week. Second is seventh day of the week. Third is New Year. Fourth is Feast of Unleavened Bread. Fifth is Pentecost. Sixth is Feast of Tabernacle. Seventh is the perfect birth of Jesus Christ. So ito po ay isa sa mga kinakailangan na matutunan ng lahat ng tao sapagkat itong mga Christ believers na halos ilang bilyong tao sa buong daigdig ay kinakailangan na sila ay dadaan sa baptism at dadaan sa tamang paglubog ng tubig, dadaan po sa mga proseso ng Diyos pagdating sa church sapagkat merong kinakailangan niyang mga baptized in the name of Jesus Christ na kailangan nilang ipagpatuloy kung tawagin sa yung engagement nila natin sa Diyos sapagkat ito ay napakahalaga sa ating panahon sapagkat may mga tribo tayong pinagmulan ngunit kailangan nating lumisan doon sa tribo na yon sapagkat ang ating mga ninuno ay hindi umabot sa kasakdalan sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo, bago ang tao ilipat sa tribo ni Kristo, dadaan sila sa proseso ng Diyos sapagkat ang prosesong ito ay ibinigay ng Diyos sa ating panahon. Kumbaga tinawag siya sa batas sa panahon natin, yung the jurisprudence of law. Ngayon naman sa atin, spiritual, meron din pong tinatawag niya jurisprudence. So, sa paghahanay po sa maikling oras, ibabahagi natin at basahin natin ang pagkasulat sa aklat po na ating propeta Daniel in chapter 9 verse 27. Okay? Sa mga nakakita po, basahin natin. At pagtitibayin niya ang sukal sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipagpipigil ang hain at ang alay. Yun. At sa pagpat ng mga kasaplang suklam ay panuroon at isang manitira at hanggang sa wakas at pagpakas niya ay mabubuhos ang suot sa maninira. Sa binanggit po sa scripture, sa hula ni Prophet Daniel, bago natin balikan po, sinulat po dito sa Marcos chapter 2 verse 21 kung paano po yung Daniel chapter 9 na maingatan sa ating panahon yung pagsunod sa Diyos magitan ng banal na kasulatan sapagkat sa banal na kasulatan itinuturo po yung kalagahan ng tribo na kinabilangan ng tao at yung panahon ng paghuhukom ng Diyos, pero bago niya ibaba ang kanyang paghuhukom, ang tao tinuturuan mo na yung sistema sa tamang pagsunod sa Diyos. So bago natin balikan yung Daniel chapter 9, okay? In chapter 9 verse 27,
Buksan muna natin yung Marcos chapter 2, verse 21. Okay? Walang tao magtatagpi ng matibay, Hmm. matayo na damit ng luma. Sa ibang paraan, ang itinagpi ay binabatak ang pinagpian. Sa makatuwid pagay, ang bago sa luma. At Yun. lalong lumalala ang punit. Okay. So, yan po ay merong paglilinaw ang Biblia kung paano sa ating panahon ang pag-unite ng bago na ito'y hindi haluan ng luma sapagkat binanggit na nga ng Biblia na kapag yung bago ay kapitan po ng luma, ngunit ang luma ay kapitan ng bago, ito ay mapupunit, mababatak. Okay. So, linawin po natin ito sapagkat sa time natin, ipinakita kung paano po ang pagpapatakbo ng Diyos bago bababa po ang kanyang paghukom sa lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig na ito. Okay, puntahan natin sa panahon ni Moises, yung Acts chapter 9, verse 39, bilang paglilinaw doon sa mga scripture. At nagtindig si Pedro at sumama sa kanila. At pagdating niya ay 13, chapter 13, verse 39. 13, chapter 13, verse 39. 13:39. At sa pamamagitan niya, ang bawat pananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. At sa mga ito, hindi kayo aariin ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So, ang scripture po ay naglilinaw sa lahat ng mga believers in God through Jesus Christ. Ang lahat ng bagay, sabi ng scripture, ay inaring ganap. If we talk judgment, ang judgment ng Diyos bago ipairal niya, ituturo muna niya ang mga dapat gawin ng mga tao na itong mga ito as a Gentile before, if you are in Christ, there is no condemnation. So bago siya i-connect sa tribo niyang Judaism, may pagkiklaim dito sa Acts chapter 13, ang lahat ng bagay, if we talk God, ay inaring ganap sa Diyos. Ngunit merong isang paliwanag doon na, and by Him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses. Yan Ngayon, sa time natin, if we talk dispensation, Father time, Sonship time, and Spirit dispensation, sa time natin, whether we like it or not, tayo ay nabilong sa Spirit dispensation. Ang time natin ay nasa New Testament time. Ang time natin ay nasa judgment time. Ang time natin ay nasa time ng Spirit time. So, ibig sabihin, hindi pwedeng ikapit diyan ang luma. Ang tanong, paano ang pamamaraan na ang luma hindi pwedeng ikapit? Halimbawa, sa panahon ni Moses, sapagkat ipinakita doon yung dalawang bagay. Merong ceremonial law at merong moral law. Ang ceremonial law, inalis na po yon. Ang moral law, yun pong pinagpatuloy. So, paano natin i-apply sa ating panahon yung moral law na walang ceremonial law? Ang ceremonial law ay merong pagpatay ng tupa, ng baka, ng kambing. Every time na sila ay nag-celebrate si Moises ng mga celebration, lalo na sa mga yearly celebration, yung mga 7 days Holy Convocation. Now, sa time natin, through Jesus Christ, hindi na maaaring magpatay tayo ng kordero, ng kambing, ng baka, ng anumang hayop na pwedeng ihandog natin para pangbayad sa ating mga kasalanan. Iisa na ang gumawa po sa atin ng pagtubos, walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, ang pananampalataya ngayon sa ating panahon ay isang kasapatan
na ang sabi ng scripture, ang sino mang sumampalataya, John 3:16, ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ang bago ngayon na isang damit na binanggit po sa Biblia, hindi na pwedeng lapatan o samahan ng isang lumang tagpi. Ito yung tinutukoy na lumang tagpi sa ating panahon sapagkat kung pinaiiral pa sa ating panahon yung pagpatay ng hayop sa paglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Scripture, sa pamamagitan niya ang bawat nanampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ibig sabihin, kung ang pagsunod kay Christ sa panahon ngayon at pinaiiral pa rin ang kautusan ni Moises, yung pagpatay ng karne, ang tao hindi ariing ganap. So, kapag hindi siya ariing ganap, paano siya i-connect kay Christ sa Judas tribe kung ang lumang kautusan ni Moises ay pinaiiral sa ating panahon katulad ng pagpatay ng hayop, ng baka, ng kambing bilang pagtubos sa kanilang mga kasalanan temporarily sa Old Testament. Sa atin hindi na po pwede. Okay. Marami na pong mga Christians na hindi na gumaganap niyan. Masabi natin konti lang ngayon, yung nagpapairal na hindi na nagpatay ng karne, hindi nagpatay ng kordero, ng kambing. Halos karamihan na ngayon hindi na po gumaganap niyan. Siguro meron lang mga 1/4 na bilang na gumaganap pa rin yearly, nagpapatay sila ng tupa. Sa mga ilan-ilan na po lang. Pero ang napansin ko, ang gumaganap niyan, mga foreigner. May ilang mga foreigner gumaganap po niyan. Pero dito sa scripture, nilinaw ni Apostol Pablo na hindi pwedeng itagpi ang luma sa bago. At hindi pwedeng itagpi ang bago sa luma. Amen. Sapagkat itinuturo sa atin ang pagiging isang bagong nilalang na yung dating bagay, yung lumang bagay, yung kasalanan nating panahon, sa nagdaang panahon, ay yan po'y pinawaksi na ni Apostol Pablo. Kaya ang Acts chapter 13 itinuturo sa atin na hindi ariing sakdal ang sumusunod sa kautusan ni Moises. So meaning, ni-reconcile ng Diyos ito sa panahon natin bago siya i-connect sa Judah as a tribe of Christ. Iingatan lang yung salitang superseded by Christianity. Iingatan lang, okay, lalo na sa mga sastre, iingatan lang kung ito bang tila na ito, pwede bang itagpi sa isang tila. Halimbawa, sa mga sastre, ang tilang maong pwede bang itagpi ang tilang pambarong o tilang sida. May mga tila na pwedeng itagpi mo sa tamang tila. Ito ang tinutukoy nito, hindi pwedeng itagpi anuman yung hindi nararapat sa ating panahon. Like ng pagpatay ng tupa, pagbuhos ng dugo, sapagkat yung dugo na nabuhos sa krus ng Calvary, walang iba ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya if we talk Christianity, Islam, Buddhist ang ating ma-encourage sa kanila, subukan yung magiging Christians sapagkat tiyak dito ang salvation, tiyak dito ang redemption, at tiyak din dito yung tribo na lilipatan ng tao. Walang iba ang tribo ni Kristo. Okay. So bago mangyari yan, ito po ang jurisprudence ng Diyos spiritually na itinuturo po sa Biblia. Okay, start. John chapter 3, verse 18. Okay, basa tayo sa Biblia. So, sino nakakita? Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan. Pagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sino ang hatulan?
yung hindi, yun. Pero yung sumampalataya ay, oh, ang sumampalataya ay hindi hahatulan. Ang hindi sumampalataya ay, so meaning, itong pagtagpi ng bago doon sa luma at yung luma doon sa bago, ito ang pinag-uusapan ngayon. Ang pagtagpi ng bago sa kapwa bago, ito yung mga taong sumampalataya. Ngunit yung pagtagpi ng luma doon sa bago, ito yung mga hindi sumampalataya. Okay. Ang ipinakita na promise ng Diyos na binibigyan po ng diin yan, na sino mang Christian sa ating panahon, hindi siya pwedeng mag-persuade by any persuading doctrines or the doctrines from the Roman Catholic, the doctrines from the Jew, katulad ng Sabat ng Diyos, na ito ay dineclare na Sabado, at sa Roman Catholic din po ang Sabat ay dineclare na Linggo, ngunit hindi siya masyadong malinaw sa lahat ng mga believers in God through Jesus Christ, especially the Christians, yung tungkol po sa Sabat ng Roman Catholic. Okay. If ito persuaded by Christianity, pag sinabing bawal itagpi ang luma sa bago, if you're a Christ believers, okay, if you're a Christians, hindi ka na pwedeng manigarilyo, hindi ka na pwedeng maglalasing, hindi ka na pwedeng magmumura actually, hindi ka na pwedeng manira ng kapwa, hindi ka na pwedeng gumawa ng mga bagay na hindi ikalulugod sa Diyos. Sapagkat yung bagong damit na yon, which is yung taong yon, ay naglilingkod sa Diyos sa tamang pagsunod sa Diyos. Yun pong pagtagpi niyan. Okay? Yung tinagpi ay aral na malinis mula sa Diyos, itatagpi siya sa isang tao, sa isang katawan na malinis din. Sapagkat sinabi ng Scripture, hindi pwedeng itagpi ang luma sa bago, sapagkat kapag itagpi, mapupunit din po yan. So, yung kaso po ng persuaded by Christianity, ito ang pinupuntuhan. Hindi sapat po ang tao na magiging Christian lang, naniwalang may Diyos, pero hindi siya naglilingkod sa Diyos. Hindi po sapat, lalo na ang binanggit ng Scripture na sumampalataya ka pero wala ka namang gawa. Ang binanggit kanina, yung naniwala, sila yung kinalugdan ng Diyos. Sila yung binigyan ng favor ng Diyos. Yung hindi sumampalataya, sila yung hindi binigyan ng favor ng Diyos, sa madaling sabi. So, ibig sabihin, sa judgment of God, kapag nagpatuloy ang ganito pong kaso, makikita natin ang binibigyan ng pabor ng Diyos yung mga taong sumampalataya. Okay. Bakit tayo pumasok doon? Sapagkat dito ipinakita ang tungkol po dyan sa Hebrew chapter 7 verse 14. Ito po ang diniin dyan ng scripture. Okay, tingnan natin. Hebrew chapter 7 verse 14. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumikaw mula kay Juda. Tungkol sa angkan, ito'y walang pinalitan anuman, sumated, hinggil sa mga sacerdote. Di ba tahimik si Moises tungkol dyan? Kaya na pinag-usapan natin yung sino mang sumusunod sa kautusan ni Moises ay hindi arian sakdal. Pero dito, ipinakita po na dito sa persuaded by Christianity, hindi pwedeng itagpi ang luma sa bago. So, sa panahon natin, pagdating sa the judgment of God, si Moises tahimik dyan pagdating sa tribes. Siguro sabihin na lang natin sa time natin, bagamat siya propeta ng Diyos, hindi siya nakikialam dyan, hindi niya part yan eh. Hindi niya trabaho yun. Hindi niya tungkulin yun. Sapagkat
Alam niya na ang Diyos tumawag sa kanya, alam din niya na yung mga saserdote na yon, yung mga ginamit ng Diyos, katulad din yan na naglilingkod sa Panginoon. Okay. Anong sabi ni Moises? Sabi niya, pakibasa uli. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda. Yan. Bakit po lumitaw ang Panginoon mula kay Juda? Balikan natin. Sapagkat si Mary mula sa angka ni Juda. Si Mary ang nanganak sa ating tagapagligtas. Na itong ating tagapagligtas pinanganak sa lahi mula sa Juda, mula sa angka ni David. So malinaw, ang angkang ito, base sa scripture, at kailangan nating maintindihan as a Christ believers, lalo na sa mga nag-persuade, no, sa aral ng Diyos, nilinaw ng scripture na kinakailangan katulad ni Mary, katulad ni Jesus Christ, katulad natin ng mga believers in God through Jesus Christ na sumampalataya sa Kanya, tayo ay mai-connect din doon sa tribo na ito. Kaya lang, bago ka i-connect sa tribo na ito, hindi sapat na ilubog ka lang ng tubig para tanggapin mo ang Diyos, kundi malaman niya ang sistema ng prudence of law of God dito sa ibinanggit ng talata na binanggit kanina, na yung judgment ng Diyos, doon lang niya gagawin sa panahon na sa kalooban niya, both doon sa taong nanampalataya at hindi. Kunin natin sa scripture. 1 Peter chapter 4 verse 17. Ito po ang bigay niya bago natin pagpatuloy. 1 Peter chapter 4 verse 17. 17 tayo. Opo. Chapter 4 verse 17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa Yes. bahay ng Diyos. Yun. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisalima sa Ebanghelyo ng Diyos? See, ang una niyang ipinakita sa atin, ang una niyang hukuman, yung sino? Diyos, buhay ng Diyos, bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos ang una niyang hukuman. Itong tao na bago, hindi siya pwedeng tagpian ng luma. Itong taong ito, yan ang unang hukuman ng Diyos. Okay? Ngayon, binanggit dito sa scripture, bago niya hukuman, una mo niyang hukuman ang bahay ng Diyos. Sa English, for the time is come that judgment must begin at the house of God. Kaya dito, if you are a Roman Catholic, born again Christian, or any group of religious, be ready, because anytime today, the judgment of God must begin at the house of God. Kaya doon sa binanggit natin, sa 7 Holy Convocations, ano ang special doon na isa na kailangan po mahayag sa ating panahon na hindi pwedeng tagpian ng luma? Daniel chapter 9, binanggit kaya na 1 linggo at kalahati ng 1 linggo. So pag tininin mong 1 linggo, 7 days a week. At doon sa 7 days, sa kalahati na yon, binanggit doon, tatapusin niya ang lahat ng pagsalangsang. Iisa lang naman ang gumawa para tubusin tayo doon sa pagsalangsang natin sa kasalanan. Walang iba, si Jesus Christ, na pinanganak ni Mary, na mula sa angkan na Huda, si Mary, therefore si Christ, naging angkan din sa Huda, na si David ay mula sa angkan ni Huda, na itong Christ na nagtubos sa atin, uupo siya someday as a King of Kings and Lord of Lords at umupo na nga sa ngayon sa panahon ngayon. Ang una niyang hukuman, sino? Yung the house of God, which is the church. Church niyang hukuman ngayon sapagkat kung babalikan natin ang 2 Chronica, ang mga priest hindi na nagsilakad ng kasakdalan ng kabanalan.
sila ang sinisi ni Ezekias kung bakit hindi pinagpatuloy itong ordinances of God na nung dumating sa kanyang panahon, nakita niyang aklat, mayroon palang palatuntunan ng Diyos. At sa unang buwan ng kanyang pamamahala, inipon niya lahat ng tao sa Israel, mga matatanda, miniting niya, pinadala ng notice, mag-usap tayo, ito yung pinapaganap ng Diyos. After 1 month, for the second month, nag-start sila ng celebration nang walang iba yung celebration ng Passover na ang katuparan doon walang iba, itong pinag-uusapan natin ngayon. So, gaano kahalaga sa panahon ni Ezekias yung celebration na yon at gaano kahalaga din sa ating panahon itong 1 week at kalahati ng isang linggo na kung titingnan natin itong 7 Holy Convocation at yung 7 days a week, talagang 7 yan. Pag binilang mo siya sa panahon natin, kung paano in-arrange yan, okay, ulitin natin. Ang Labor Day, nag-start ng Monday. Ang Monday, mag-end siya sa 7 days sa araw ng linggo. Oh, bilangin mo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. 7 days. Yung kalahati nun, ang competition from the right to the left, that is Hebrew. Sa time natin, from the left to the right. Yung pagbabasa sa Hebrew, from the left to the right. So, pag kinompute mo siya, yung araw, magmula linggo, Sabado, from the right to the left, linggo, Sabado, Biyernes. Okay. From the left to the right, Lunes, Martes, Miyerkules. Yung dalawang kalahati, ang araw noon ay Huwebes. Ang Huwebes, ang siyang eksaktong ipinakita sa Biblia. Kung titingnan nyo po yung competition, ang kalahati ng isang linggo is Huwebes. Ang competition sa Labor Day from Monday up to Sunday, ang kalahati noon ay Huwebes. Saan nakadesign yun? Nakadesign ang Huwebes sa first day of the week. Now, in our time, under Matthew chapter 28 verse 1, na ang linggo ay dineclare po na first day of the week. Even in any professionals today, ang message, ang scripture, hindi po nakadesign na tawagin doon sa scripture na ang linggo ay first day of the week. Ang binanggit po diyan sa pagtatapos ng isang linggo. So, paano mo ngayon yan makita under Daniel chapter 9 in our time na ito po ay dineclare na sa ating panahon at alam nating mga tagapagpangaral kung kailan dumating ang aral sa Biblia sa bansa natin from 1521, di ba? Sa time ni Magellan at tinuro sa atin tungkol sa Christianity. At yung mga tinuturo sa atin, nakikita natin, okay, dumating ang Bible, binasa natin. Yung chapter 28 verse 1. At nakita natin, may kunting pinag-aralan tayo, nabasa natin, hindi pwedeng i-declare sa pagtatapos ng isang linggo, magbibilang ka ng panibagong araw na gawin mong linggo. Yung scripture. So dito sa propesya malinaw, walang ibang tatapos sa lahat ng pagsalangsang si Jesus Christ because He is our Savior. And then, nung bilangin mo ang 7 days, ang kalahati noon sa Labor Day, ang start ng araw is Monday, magtatapos yan ng Sunday. Na ang kalahati noon ay Huwebes. Na ang Huwebes ay kumakatawan sa first day of the week. And that is a kind of understanding comes from God through Jesus Christ na ito po ay nilinaw doon pa lang kay Propeta Daniel. So, kung titingnan mo, dito sa 1 Peter chapter 4 verse 15, for the time is come that judgment must begin at the house of God. Problema ngayon ito.
ng Roman Catholic sapagkat ang buong daigdig pinasunod niya, even in our nations, pinasunod na ang linggo ay first day of the week. Mabuti na lang, okay, ba't nasabi kong mabuti na lang? May mga call center ngayon. Ang call center hindi na nakadesign sa design na ito na pagdating ng linggo't Sabado, day off nyo. O, ngayon, may mga day off na sila na minsan tumatama na doon sa mga araw na schedule na tinakda ng Diyos. Nagkaroon na po ngayon ng broken schedule kasi may mga schedule sa gabi, may mga schedule sa araw, hindi na po nasusunod itong Lunes hanggang Biyernes at Sabado at Linggo. Kung mapapansin niyo po, itong time ng ating Presidente Gloria na pinapasok itong klaseng negosyo at dumami ang mga call center, it is a blessed declaration sapagkat dito sa ating pinag-aaralan, ang design na binigay sa atin sa buwan, it's maging lingguhan, maging sa trabaho. Ang nag-design yan, walang iba, ang kinagisnan natin. Doon sa kinagisnan natin, sinabi ng Propeta Malakias, ang ating mga ninuno ay nangagpangaligaw sa mga tuntunin. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sundin. Yung di pagsunod natin, ang sinusundan natin ngayon, yung itinakda ng Diyos sapagkat sinabi ng boses mula sa Diyos na ito ang inyong pakinggan. Ibig sabihin, sa time natin kung may dumating na Biblia, may aral dumating from 1521 century, higit nating pakinggan ang boses ng Diyos sa pangunguna ng kanyang banal na Espiritu. So, dito, pagdating sa judgment, ang una niyang hukuman, yung the house of God. In how many churches today, sinong mga leader, ilang membro doon sa mga churches na yon? Kasama siya sa huhukuman ng Diyos sapagkat una ang hukuman ng Diyos yung kanyang pamamahay. Okay. Merong isang piniliwanag dito sa Biblia, kaangko po dito sa ating binasa ngayon, yung Romans chapter 2, verse 1, okay, sunod natin hanggang verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, hanggang verse 5. Okay, chapter 2 tayo. Dahil dito, wala kang madadahilan o tao. Sino ka man na humahatol. Sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Yun. Kaya po, bago natin pagpatuloy ang pagbabasa, maingat ang paghahatol sapagkat isa lang ang tagapaghatol kundi ang Diyos. At pinaiingat ang paghatol lalo na sa pagpapasya, lalo na po doon sa pagpapatupad na ngayon halos buong mga religious, even in any religious, nagsama-sama every Sunday sa tinatawag na fellowship under Hebrew chapter 10 verse 25 na itong araw na itinakda ng linggo, hindi itinakda ng Diyos para sa fellowship, para sa gathering, kundi itinakda ito by the traditions of man, hindi galing sa Diyos. Masama bang magsamba sa Diyos sa anumang araw? Hindi. Individually, kahit saan mo sambahin ang Diyos, kahit saan mo purihin ang Diyos. Ngunit pagdating sa fellowship, pagdating sa gathering, special po yung araw na pagsama-sama ng mga believers in God. Subalit, kinalulungkot lang po natin, hindi ito makukunik sa tribo ng Huda sapagkat ang tribo ng Huda hindi pwedeng ilapat ang isang bagong damit sa luma at yung lumang damit ilapat sa bagong damit. Ang sabi ng scripture kanina, ito ay mapupunit. Tinawag siyang superseded by Christianity. Christian siya, but they are under the superseded situations. So,
Ang malalim na ano diyan, sa mga nagsusuri, mahirap maging compromise. Kapag pastor ka at sumali ka sa association, that is organization, is not in favor of God. Kahit magaling ka na preacher, mahusay kang preacher, ngunit sumama ka sa association, pwede pa kung mag-independent ka. Sapagkat ngayon, may organizations na hindi po kaisang espiritu ng mga kasamaan mo sapagkat hindi lahat ng pastor talagang pastor. Kalimitan dyan, nagsama-sama every Sunday. Okay. Pastor nga kayo, independent kayo, hindi kayo under Roman Catholic doctrine, pero ang araw ng inyong fellowship, araw na takda ni Constantine. So you are under Constantine government. Hindi kayo under sa Jesus Christ government. The same time, hindi kayo connected sa Judah. Hindi kayo tribo ng Judah, kundi tribo kayo ni Constantine. So bakit ko sinabi ito? Base sa scripture. Pinag-iingat ang paghukom sapagkat kung anong hukom mo sa iyong kapwa, ganun din ang ihukom sa iyo. So as a born-again Christian, ngayon, maraming ngayong born-again Christian, titiyakin natin na hindi persuaded ang atin pong paglilingkod sa Diyos. Halimbawa, naglilingkod tayo ng weekly, first day of the week, na ang first day of the week, iyon ang time ng araw sa pagkabuhay ng Panginoon. Okay. If you are a Christ believers and you believe Christ was resurrected on the first day of the week, ibig sabihin, ang araw na binigay ng Diyos. Anong araw na binigay ng Diyos under the prophecy? Huwebes. Ngayon, kung linggo, nag-worship lahat ng mga tao, ang tribo na yon hindi tribo ng Huda, hindi tribo kay Kristo, tribo ni Constantine. Ang Sunday Fellowship, tribe ni Constantine yan. At magising kayo mga pastors, mga leaders sa panahon ngayon, hindi biro ito sapagkat ang hukuman ng Diyos, ang house of God. If you are a servants of the Lord, seriously, pag-isipan yung mabuti as a brothers and sisters in Christ. Okay, tingnan nyo ang Romans chapter 2, verse 1, binasa kanina, susundan natin doon sa kung kailan ka nag-end, sister. Sa iyong paghatol sa iba, ay at iyong sarili ang hinahatulan mo. You. Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayong din ng mga tao. Halimbawa po, okay, those are persuaded by Christianity. Okay. Ang first day of the week, iyon ang resurrection ni Jesus Christ. Amen? Under Matthew chapter 28, verse 1. Now, if you're a Christ believers, anong araw ang iyong pag-worship sa Panginoon ang inyong gathering? Araw na binigay ng propesya ni Propeta Daniel o araw na bigay ni Constantine? Pag araw bigay ni Constantine, ibig sabihin, ang tribong iyon ay tribo ni Constantine. Ngunit kung araw ay bigay sa propeta ni Propeta Daniel, isang linggo't kalahati ng isang linggo, ang taong ito ay tribo na nakakunik sa Huda through Jesus Christ. Kaya may aral sa Galatia chapter 3 verse 9 na hindi kayo mai-connect bilang binhi ni Abraham kung hindi kayo dadaan kay Kristo. Kaya binanggit ng 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. Amen. So, pagdating naman sa pag-connect sa tribo, sa lahi, bago tayo ang Gentile i-connect sa Israel, dadaan mo na sila kay Kristo. Amen. Kasi po, ang 12 tribes kasama ang Judah, Benjamin, Naphtali, 12 yan. Sila ay mula sa angka ni Jacob. Itong 12 na lahi kasama ang Judah, ang Gentile doon po na i-connect sa Judah through Jesus Christ sapagkat si Kristo pinanganak ni
Virgin Mary, na itong si Mary ay mula sa angkan ni Juda na mula sa angkan ni David. So sa makatuwid, ang Gentile, iko-connect siya sa Juda, ngunit dadaan sila lahat kay Kristo. Kapag dumaan sila lahat kay Kristo, yung lingguhang pagsamba kay Kristo, yung buwan ng pagsamba kay Kristo, yung Passover kay Kristo. Anong buwan? April 1. Anong pitsa? 14. Abib 1 sa Hebro. Anong pitsa? 14. Tingnan niyo po yung Abib, yung buwan, first month of the year sa Hebro, sa atin, nilinaw po na ang April is first month of the year in Christ. Ibig sabihin, ang tribo na nakunik sa Juda, ang kanilang Passover, Passover ni Kristo. Ang kanilang Pentecost, Pentecost ni Kristo. Ang kanilang Feast of Tabernacle, Feast of Tabernacle ni Kristo. Ang kanilang seventh day of the week, Sabbath, Sabbath ni Kristo. Kita nyo, ang kanilang perfect birth of Jesus Christ, hindi itong December 25. Ang kanilang New Year ay bigay mismo ni Kristo, hindi bigay ni Constantine. Yung 7 na yun, ipinakita po sa mga lahat ng mga Christ believers before the judgment time of God. Itinuturo na kailangan ang lahat ng mga believers in Christ, okay, iko-connect sila sa tribo ng Juda. At kapag nakakonek na sila, lahat ng kanilang paglilingkod sa Diyos, nakakonek kay Christ, hindi sa kinagisnan. Nakuha natin ang ibig sabihin. Sapagkat kapag hindi nakakonek kay Christ ang worship service weekly, ibig sabihin, they are continuing to persuaded by Christianity. Sinira, tinagpian ang paniniwala ng tao, siya ay Christian, ngunit ang pagsamba niya sa Diyos, hindi galing kay Jesus Christ. Tinagpian ang bagong damit ng luma. Sapagkat maraming naglilingkod sa Diyos, nagpuri, naglingkod sa Panginoon, lasinggo, masamang tao. Pero pag tinignan mo birth certificate, Christian, pero ang buhay, ganyan po. Tinagpi yung luma sa bago. Gusto ng Diyos, at yun ang gusto ng Diyos, na hindi pwede ang bagong damit tagpian ng luma. Pero sa mga sastre, mahirap magtanggal sa isang damit na nakatagpi doon sa bago. May nakikita akong ganyan. Kung tawagin si Bisaya, yung pag tinangkas mo. Pag tinangkas mo ang isang tahi, pag tinastas mo, tangkas sa amin eh. Yun. Pag tinangkas mo, mapapansin mo yung tahi na talagang yan ang tupi niya. Mahalata mo na may dinugtong, may tinanggal, mahalata mo, di ba? Makikita mo yung butas ng karayom kung saan nagdaan. Iba talaga yung original na nagtagpi siyang ganon na hindi mo siya tatanggalin, hindi halata. Pareho silang bago. Pero pag tinagpian mo at nagtanggal ka ng tila, mapapansin mo, ako, di naman ako ganon ka silan sa mga damit. Pero nagagalit ako pagka may tangkas na ginawa tapos hindi maayos ang pagbalik. Gagalit ako ng ganon. Ang nasa isip ko, anong meron na bakit ayaw natin? Lahat naman tayo ayaw ng ganon. Ngunit ang tao, gusto ng Diyos, tanggalin niya yung lumang pagkatao niya na sa pagkatao ng taong yan. Gusto ng Diyos. Ang tao, pilit niyang ipagtanggol ang kanyang sarili na parang inisip niya, sapat na yung baptism, kahit hindi na ako magsimba, okay na. Hindi ganun. Sapat na yung umaatin ako sa gawain ng Diyos, di bali na ng tagpi, nandyan pa rin, okay lang. Hindi po ganun. Mali ng scripture. So, persuaded by Christianity. Maraming Christian na nagtagping ngayon ng aral na hindi pinamuhay ang salita ng Diyos. Maraming Christians na tumanggap ng baptism ngunit hindi nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos.
So pagdating ng day of judgment of God, unang hukuman niya yung baptize. If you're baptized in the name of Jesus Christ, thank you Lord that I am baptized in the name of Jesus Christ. Kumusta ang buwan ng pag-celebrate? Bakit gumamit ka pa ng 30, 31? Saan galing yan? Hindi kay Constantine, Gregorian calendar. So, you are a Christ believers. You are baptized in the name of Jesus Christ. Pero saang tribo ang pagsunod mo sa Diyos? Tribo ni Constantine. Kaya pinagbabawal sa Scripture in chapter 22 na bawal magdagdag, bawal magbawas. Anong kaso? Ang magbabawas ay babawasan ng bahagi sa aklat ng buhay. Ang magdadagdag ay dadagdagan ng salot. Oh, but they are baptized in the name of Jesus Christ. Bakit ginamit nila na hindi naman sila tribo ni Constantine? Tribo sila ni Jesus Christ, tribo ng Judah. Kaya ang talatang ito, praise the Lord, na hindi pwedeng itagpi ang lumang damit doon sa bago. Ang nangyari ngayon, okay, they are Christians believers. Pagdating ng weekly, tradition ni Constantine. Pagdating ng December 25, tradition ni Constantine. Pagdating ngayon ng Passover, tradition ni Constantine. Hindi na tamang buwan at pitsang pinaiiral. Ngayon, kung ikaw ang Diyos, simpleng pananaw by spiritual insight that you can imagine, kung ikaw ang Diyos, naglagay ka ng tamang design, babaguhin mo. Ano kaya ang feeling mo? Sa sastre na lang, di ba? Sinukatan ka, itong balikat mo. Ito ang waistline mo. Ito yung haba ng iyong palda. Ngayon, binago mo ngayon yung design ng Diyos. Sige nga, ito Sister Billia, sastre ito. Yung sukat mo ba na sinukat mo doon sa nagpatay sa'yo, kapag binago mo, anong reaction nung nagpasukat sa'yo? Ganon din ang Diyos. Therefore, the judgment of God, body, soul, and spirit, bago niya ibaba, ipinakita mo niya sa lahat, oops, bago ako maghuhukom, hindi ko unahin yon, kayong unahin ko. Sabi niya sa 1 Peter chapter 4, verse 17. Now, tuloy natin doon sa verse 3. Verse 2 ka kanina po. 3. At iniisip ko ba ito, Oh. o tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng galing mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din, ikaw ay makatasanan sa hatol ng Diyos. Sipin niyo po mga kapatid. Kaya ang mga abogado, maingat po sa pagpapatakbo ng jurisprudence. May mga rule number 1, number 2, number 3 po. Yan. Sa paglilingkod sa Diyos, maraming preacher, maraming pastor. Okay? So, may naghahatol sa ibang grupo, may naghahatol sa ibang grupo. Pero yung naghahatol, ganun din, Sunday worshiper. Sipin nyo, hinahatulan mo yung mga Hudyo, hinatulan mo yung mga Roman Catholic. Pero itong naghatol, Sunday worshiper. Sipin nyo po, anong inyong pananaw? Kaya pinag-iingat na itong mga naghahatol, na gayon din ang kanilang ginagawa. Naghahatol sila sa mga doktrina ng 50th, 21st century, pero itong naghatol, Sunday worshiper. Kaya makikita mo ang linaw dito tungkol po sa pagdating ng paghatol, sapagkat ang hatol hindi binigay sa atin kundi sa Diyos. Pero bago ibaba ang kanyang paghatol, ibinigay mo na niya yung precaution sa lahat kung paano po humakbang sa daigdig na ito na hindi malapatan ang bago ng luma. Maingatan talaga siya. Kailangan doon sa bagong tila, kung sa damit, titiyakin mo na ang iyong ilapat, hindi masira yung bagong damit. Parehas ang tila, tamang tila, na talagang hindi mo na siya pwedeng tangkasin. Pag nakadikit ka na doon,
Naitahi na siya, pangit na siya pag tinangkas. Tama ba? Kailangan pagka naitahi na siya doon, hindi na siya pwedeng tangkasin habang nabubuhay siya. Pag meron ka ng engagement sa Diyos, hindi ka na pwedeng umatras. Nakatali ka na dyan. Pero kapag umatras ka, mapupunit ka dyan. Pag napunit ka, anong itsura pag napunit na? Hindi na maganda tingnan. Kahit lilipat ka ng ibang mga religion, hindi na. Kasi po, ang pag-connect ng Diyos spiritually, hindi tao nag-connect Diyos. Pag nag-connect ka na, anong mali ng isang tao, lilinisin ka ng Diyos. Wala kang magagawa, kita ka ng Diyos, kita tayo ng Diyos. Lahat ng tao kita ng Diyos. Kaya pinag-iingat ang paghuhukom. Huhukuman mo ang weekly service, ingatan mo na baka yung araw din, samba mo rin. No? Maraming mga nag-born again Christians. Sabi ko, ano bang purpose ng born again Christians? Para hindi susunod sa traditions of men. Pero pagdating ng linggo, lahat ng born again Trinitarian, nagsama-sama paglinggo. Pag tininan mo sa history, sino ang nag-declare ng Sunday na first day of the week? Constantine. Ginawang 7th day from the Saturday. Pagkatapos, itong mga Christ believers, nag-born again, Catholic, Trinitarian, pagdating ng Sunday, nagsama-sama sila. Kaninong tribo sila sumunod? Hindi na kay Christ. Tingnan nyo, ang sabi dito sa 2 Samuel chapter 2 verse 10. 2 Samuel chapter 2 verse 10. Si Joseph, na anak ni Saul, ay may 40 taon nang siya'y magpasimulang mag-hari sa Israel. Bata pa, no? 40 years. At siya'y naghari ng 2 taon. Ngunit ang sambahayan ni Juda ay sumunod kay David. Yung ngayon, bago magpatuloy si sister, ang presidente natin na kinakailangan dapat mga edad ng 50 years old above. Sa mga king sa Old Testament, merong 25 like Ezekias at ngayon, ilang taon siya dyan? 40 years old. Okay. Tuloy mo, sister. Bago natin balikan yung Romans kanina. David. Amen. Ang panahon ay pinaghari ni David kahit Hebron. Ang bayanan, Juda ay 7 taon at 6 na buwan. 7 taon at 6 na buwan. Anong verse ka na? 11. Yun. So, makikita mo, again, sa 2 Samuel chapter 19 verse 11. 19 verse 11. Yes. Sapagkat sa time ni David, na bilang mula sa angkan ni Huda, ipinakita po dyan yung time ng kanyang paghahari. 2 Samuel chapter 19 verse 11. Okay? 2 Samuel. At nagsubo ang hari ni David kay Sadok at kay Abiathar, Okay. ng mga sacerdote, na sinasabi, magsipagsalita kayo sa mga matanda sa Huda, na nagsipagsabi, bakit kayo ang huli sa pagbabalik sa hari sa kanyang bahay? Dangang ang pananalita ng buong Israel ay dumating sa hari upang ibalik siya sa kanyang bahay. Ang nagbigay ng instruction si David, very effective ang kingship time ni David. Bagamat siya nagkasala, ngunit nagkaroon siya ng forgiveness mula sa Panginoon sapagkat inamin ni David ang kanyang pagkakamali. Hindi ni David dinideny ang kanyang pagkasala. Kuha natin. Okay. Ang instruction na sinundan ng mga right hand ni David ay mula kay David na mula sa angkan ni Huda. So in our time, ang lahat ng tao nangangailangan ng advisor na mula sa angkan ni Huda, like Jesus Christ. Meaning, sacerdote, pastor, preachers, sinong naglilingkod sa Diyos na dapat ang advice ng taong ito
na ang tao din ito ay nakokonek mula sa angkan ni Juda, like David. Sapagkat ang leadership ni David ay very effective sa kanyang panahon at ang diniin dito, bakit nagawa ni David? Sapagkat si David ay mula sa angkan ni Juda at ang Gentile iko-connect sa Juda through Jesus Christ. Kaya ang pagiging hintil natin, yung ating tribes noon, dapat noon, lalayo na tayo. Lalabas na tayo doon sa pagiging tribo ng sanlibutan. Kundi tribo na kasama si Jesus Christ. So, sa panahon natin ngayon, kapag nangailangan tayong leader na mula sa tribo ng Juda. In every churches, sino mang pare, sino mang kardinal, dapat yan mula